So ako po ay muling narito sa inyong harapan upang magbahagi sa inyong lahat ng salita ng Diyos. Binabanggit sa Mateo 24, Mateo 24:6, ang sabi po dito, o sa 5, ang sabi dito, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasalita, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Dito nga po binabanggit na salita ng Diyos na sa mga huling araw, nagtanong ang mga alagad sa Panginoon ng mga palatandaan ng mga huling araw. At sinagot sila ni Jesus, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Marami na po ngayon na iligaw na. At marami pa ang maililigaw. Kapag ang tao ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, magmula nung siya ay bata pa, siya po ay posibleng nailigaw na. Kaya naman po, ipinapahayag ang mabuting balita upang malaman ng tao ang buong katotohanan patungkol sa buhay ng tao, patungkol sa relasyon ng tao sa kanyang lumikha. Mga taga San Jose, mahal po kayo ng Panginoon. Kaya po, ako ay palaging pinababalik sa inyong harapan sapagkat mahal kayo ng Panginoon. At nais ng Panginoon, ipahagi ko ang kanyang salita sa inyong mga taga San Jose. Kaya nga po narito ako, kahit ako po ay nag-iisa, subalit sa totoo, sa katotohanan, ako po ay hindi nag-iisa. Sapagkat kasama po ang Panginoon at nakapalibot sa akin ang mga mighty angels of God. Kaya po ako ay patuloy na nagbabahagi sa inyo ng mga salita ng Diyos. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Mga kapatid, karamihan sa atin, lalo na mga Pilipino, marami po sa atin ang ligaw na at ililigaw pa ni Satanas, sapagkat ang mga Pilipino ay kinatatamaran ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Umaasa kung ano sinasabi ng mga tao kesa sa sinasabi ng Diyos. Kaya nga dito binabanggit ng Panginoon, marami ang magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Mga kapatid, marami tayo nakikita sa social media na nagkiklaim na sila daw ang Kristo o ang tagapagligtas. Kapatid, isang beses lang bumaba ang Kristo, ang tunay na Kristo. At ito'y walang iba kundi si Jesus Christ. Siya po ay nasa kanang trono na ng Ama, nakaupo kasama ng Ama sa langit.
Kaya po, pag meron na nangaral sa inyo ngayon na nagsasabi siya ang Kristo, yan po ay pulaan. Yan po ay hindi tunay na Kristo. Sapagkat ang tunay na Kristo ay umakyat na sa langit. Siya po nakaupo na ngayon kasama ng Ama sa kanyang kaharian. Kaya wala na pong Kristo sa lupa. Ang Kristo po ay nasa langit na. Kaya po mga kapatid, binabangkit ang salita ng Diyos sa mga huling araw. Marami ang magsisilitaw at magsasabi at ililigaw ang marami na sila ang Kristo. Iisa lamang po ang Kristo, si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong Kristo sa lupa. Kung merong Kristo ngayon na naririnig ka sa social media, kapatid, huwag mo sayangin ang oras mo, ang panahon mo sa pakikinig sa Kanya, sapagkat ililigaw ka lamang niya. Subalit, pag meron mangangaral at itinataas si Kristo, yun po ang totoo. Si Kristo lang, si Jesus Christ lamang ang dapat na totoo at dapat na tagapagligtas ng sanlibutan ito. Isa rin sa palatandaan, sabi rito sa verse 6, at makaririnig kayo ng mga digmaan at mga aligaw-ngaw ng mga digmaan. Mga taga San Jose, tayo po ay nasa mga huling araw na. Yung digmaan na binabangkit sa verse 6 ng Mateo, ito po ay nangyayari na. Magbukas ka lang ng telebisyon, magbukas ka lang sa social media, makikita mo ang mga digmaan. Ang Israel laban sa Iran, ang Israel laban sa Jordan, ang Israel laban sa Hamas, laban sa Hezbollah, laban sa Houthis, at iba pa. At ito po ay hindi matitigil sapagkat ito po ay umpisa pa lamang. Ito po ay nag-uumpisa na. Kaya mga taga San Jose, kayo po ay mag-isip-isip at maghanda sapagkat tayo po ay nasa mga huling araw na. Ang Panginoong Yesus ay muli babalik. Ang Panginoong Yesus ay babalik sa lupa. Subalit siya po ay doon lamang sa alampaap. Dalawang bahagi po ang pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang isa, ang una, ay ang tinatawag na pag-agaw o the rapture of the church. Ang sino mang naniniwala sa rapture of the church, sila po ay mga bulaan. Totoo po ang rapture of the church. Kung hindi po nito naririnig sa inyong church, magtanong kayo sa inyong mga pastor, sa inyong mga mananaral. Bakit hindi nyo tinuturo sa akin na nasa mga huling araw na pala tayo, darating na pala si Jesus? Wala ka po sinasabi sa amin. Mga kapatid, tayo po ay nasa mga huling araw na. Malapit nang bumalik si Jesus at ang unang bahagi ay ang rapture of the church o yung pag-agaw. Si Jesus ay hindi bababa sa lupa. Siya po ay mananatili sa alapaap at siya po ay sasalubungin ng mga mananampalataya na kukunin ng Panginoon na mayroong mga relasyon sa Kanya. Kasama ang mga inosenteng bata
Kaya nga po mga kapatid, kung nakikita natin maraming mga bata ang naapektuhan ng mga digmaan, kapatid, kaya nga po malapit na ang rapture of the church o yung pag-agaw, sapagkat ang ating Diyos Ama, ang ating Diyos Anak, ang Panginoong Jesucristo ay hindi matitiis ang mga bata na naapektuhan ng digmaan, na naapektuhan ng kasamaan ng mga tao sa lupa. Marami. Kaya nga po ang Panginoon ay babalik na, sapagkat kung siya po ay magtatagal pa, mauubos lahat ang mga bata at kawawa ang mga bata. Sapagkat ang mga bata ay walang kakayanan ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya tayo mga matatanda, dapat ingatan natin ang mga bata. Tayo mga matatanda, maging huwaran ng mga bata. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos, mabuti pa sa isang tao ang talian ng kanyang leeg at itapon sa dagat at malunod kesa maging katitisuran ng isang munting bata. Kaya mga magulang, ingatan po natin ang ating mga anak. Ingatan natin ang ating mga anak. Mahalin natin ang ating mga anak. Sapagkat tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos upang ang ating mga anak ay i-raise up natin na mabubuting mga tao sa kanilang paglaki. Sapagkat pag yan ay lumaki ng masama, mananagutin ka ng Diyos. Ang mga bata ay minamahal, hindi sinasaktan. Pero pwede silang disiplinahin. Huwag lang kalabisan ang pagdisiplina, sapagkat ang mga bata ay walang kalaban-laban sa matatanda. Mga kapatid, ang sinasabi dito ng salita ng Diyos, magkakaroon ng digmaan. Bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian. Hindi ba ito ay nangyayari na? So kailan ka gigising? Kailan ka gigising sa Luzon? Kailan ka maghahanda sa pagparito ng Panginoon? Ang Panginoong Yesus ay paparito una sa rapture of the church. Kukunin ng Panginoon ang lahat ng mga inosenteng bata, maging yung mga sanggol sa sinapupunan ng mga buntis ay kukunin ng Panginoon, sapagkat hindi maatid ng Diyos na maiwan ang mga batang inosente after ng rapture. Sapagkat after ng rapture, maghahari ang kasamaan sa lupa, maghahari ang Antikristo, magkakaroon ng kapigatian sa buong mundo, 7 years tribulation. Mga kapatid, ito po ay malapit na. Mga taga San Jose, okay lang po tayo magsipaghanap buhay, magsipagkalakal para sa ating pamilya. Pero huwag nating kalilimutan na meron tayong dapat paghandaan ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, sapagkat after ng rapture, ang buhay po sa lupa ay hindi na po normal, sapagkat lahat ng kaparusahan ng Diyos sa tao na makasalanan na hindi nagpakumbaba sa kanyang harapan
at hindi tinanggap ang kanyang bugtong na anak, sila po lahat ay parurusahan ng Diyos. Kaya po, kung ngayon mag-uumpisa na ang mga digmaan, yan po ay umpisa pa lamang. Yan po ay magtutuloy-tuloy hanggang ang lahat ng mga bansa halos ay magkaroon ng digmaan. Kaya mga taga San Jose, habang may panahon pa, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dalawang bagay lang ang gagawin ng tao bilang paghahanda sa pagbabalik ni Jesus. Una, siya ay magpakumbaba sa Diyos at humingi ng tawad sa kanyang lahat ng mga kasalanan. Pangalawa, papasukin niya si Jesus sa buhay niya. Tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng kanyang buhay. Dalawa lang yun, kapatid. Tinatamad ka ba? Kapag ikaw ay tatamarin pa, ikaw ay magsisisi pagdating ng Panginoon. Sapagkat kung sa simpleng bagay ay hindi mo magawa ang pinagagawa ng Diyos, paano ka papapasukin ng Diyos sa kanyang kaharian? Paano kang isasama ng Panginoon sa kanyang kaharian? Sapagkat yung mga requirements ng Panginoon ay hindi mo magawa, paano pa kaya? Kapag pumalik na ang Panginoong Yesus ay malapit nang bumalik sa lupa. Ang mga palatandaan ito na pinabanggit sa Mateo ay hayag na sa ating harapan at makaririnig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Hindi ba mga kapatid, ito po ay kitang-kita na ng ating mga mata sa social media. So kailan ka pa kikilos? Paghuli na ang lahat. Pag nag-rapture na, kapatid, kukunin ng Panginoon ang mga nakahanda at naghihintay sa Kanya. Kung wala kang relasyon kay Jesus, mainiwan ka dito sa lupa. At dadanasin mo ang 7 taong kapigatian sa lupa. At nakakalungkot, marami ang nakakaranas nito. Kakaunti lang ang isasama ng Panginoon Yesus. Kaya nga po kami ay nagpapahayag ng mabuting balitang ito upang kayo ay posible pa makasama sa rapture. Ang gagawin mo lang, magsisi sa iyong mga kasalanan. Huwag pag-isipin na napakarami ng iyong kasalanan at hindi ka na patatawarin. Yan po ay kasinungalingan ng dyablo. Lahat po ng ating kasalanan sa isang pagpapakumbaba lamang natin sa Panginoon, ito po ay kanyang patatawarin. At nilinisin tayo ng Panginoon at kalilimutan niya ang ating mga kasalanan. At pagkatapos po ay tanggapin mo si Jesus, sampalatayanan mo siya, buksan mo ang puso mo, tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yun lang pinagagawa sa iyo ng Panginoon para ikaw ay maligtas. At pagkatapos po doon, ang Panginoon na bahala sa iyo. Mamaya maglilit ako ng panalangin sa pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Sumunod po kayo. Kung nais niyong maligtas at makasama sa rapture of the church, kami po ay hindi na nagpapatumpik-tumpik pa.
binabanggit na namin sa inyo ng tuwiran na ang rapture of the church ay malapit na po. Sa totoo lang, ito po ay pwede nang mangyari anumang oras, anumang araw, sapagkat ang mga senyales ng pagbabalik ni Jesus ay hayag na sa ating mga mata. Ang mga digmaan na ating natutunghayan, baka nga iba sa atin may mga kamag-anak sa Middle East. Hindi nyo pa alam na ito pong digmaan na to ay magtutuloy-tuloy sapagkat ito na po ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Jesus. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, mga kapatid. Kahit na po nag-uumpisa na ang mga palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus, ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag tayong magugulumihanan. Ang tanging mo lang gagawin na paghahanda, magsisi sa iyong mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. Pag yun ay nagawa mo, tsak yun, hindi ka mag-worry, hindi ka magugulumihanan. Sapagkat ginawa mo na yung dalawang requirements para ikaw ay makasama sa rapture, para ikaw ay makuha ng Panginoon. Sapagkat lahat ng maiiwan sa lupa, makakaranas ng parusa ng Diyos